Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang viral na post ng isang sikat na artista sa social media. Ito si John Arcilla. Matandaan ko, siya ang bida sa pelikula ni General Antonio Luna. Ako, isa sa mga pinakamagandang pelikulang Pilipino na napanood ko. Mr. John Arcilla. Okay. Itong post niya na ito, December 22. So, magpangatlong araw pa lang ngayon, halos 1,000,000 na ang views. So, palagi na itong isinishare sa social media. Okay, tungkol ito sa hirap ng buhay, ang kanyang post. Basahin ko ha. Hindi ako nagyayabang na mas mataas ang kita ko sa average na wage earner at saka mas maraming Pilipino. Pero ponye, wala na, nagmura na siya. Ponye, hindi ko na lang ituloy. Pero ponye, ang taas na ng bilhin ngayon ng basic commodity sa palengke. Mga 5 to 6 years ago, yung 3 to 4 na libo pang isang linggo na, grocery siguro ito, 3 to 4,000 pesos pang isang linggo na, kasama na doon ang gulay, isda at karne. 1,500 na gulay, pamalengke, 1,500 na isda at karne. Ngayon, pamalengke ng isang linggo, 8 to 10,000 pesos. Pero nalulula na ako sa gastos. Paano pa yung simpleng mamamayan? Kala ko ba titino na tayo? Ano na? Grabe. So, ulitin ko ha. Pang 3 days pa lang ngayon, yung first day niya is 873,000 views. I don't know ngayon, baka more than 1 million na. Ang dami kong nakitang post. Itong binabasa ko, it was shared by June Abenes. Kanina nakita ko, it was shared by Jay Sonsa, siner ng Inquirer. Ang dami na, nagpasa-pasa na, umiikot na sa social media itong post na ito ni John Arcilla. Okay, pag-usapan natin. Oo nga naman, matagal ng artista ito, ulitin ko, tandang-tanda ko pa yung mga eksena, yung pelikula niya, yung General Luna. Alagang makatotohanan yung pagganap niya doon. So, at least artista siya, may naipon siguro. I don't know ngayon kung kumusta ng kanyang kalagayan sa buhay, but I believe na nasa mas mabuting kalagayan yung financial status niya kaysa yung ordinaryong Pilipino. Kaya tanong niya sarili niya, maganda yung niya, hindi siya nagmamayabang, na mas malaki ang kita niya kaysa sa ibang Pilipino. So, ibig sabihin, meron siya. May panggastos. Kaya lang, hirap na siya. 5 to 6 years ago, yan? Diba, panahon pa ni PRRD. Mapagkasya niya na ang 3 to 4,000 sa isang linggo. Ako rin, damang-dama ko na rin yung pagtaas ng presyo. Ulitin ko, may paborito akong isda. Tanggigihon ang tawag dyan sa Mindanao dahil mataba, mura. Nasa 80 to 100 pesos per kilo ang tanggigihon. Mga 3 or 4 years ago. Ngayon, wala na. Nung huling bumili ako, naging 220 na ang kilo eh.
more than 100% na ang pagtaas. Gulay. Nako, halos hindi na ako bumibili ng gulay. Nagtatanim na lang kami ng gulay. Mabuti sa amin, may konting farm. Kaya, ano na lang, may sayote kami. Pumupunta ako sa Talandig, Tin City, yung tinutulungan nating mga katutubo doon ng Talandig. Nako, pagbisita ko doon, ang daming gulay na ibigay. Talbos ng sayote, bunga ng sayote, pako, gabi, kamote, name it. Libre na ang gulay namin kasi nga may natulungan tayo, mga nagtatanim ng gulay. Okay. But how about yung mga hindi nakakapagtanim? How about yung trabaho ng trabaho, halos wala nang panahon kundi magtrabaho. Minimum, magkano ba ang minimum wage ngayon? 400 plus. Paano ka mabuhay nung yung 400 plus? Bigas pa lang. Mga 50 plus ang isang kilong bigas. So, magbayad ka pa ng tubig, kuryente, pagkain, pang-eskwela. Hirap na talaga ang buhay ngayon. So, ito na, ano na? Tanong, akala ko ba titino tayo, di ba? Bayan, babangon muli. Sabi ng presidente, stable daw ang gobyerno. Sabi ni Secretary Juan Ponce Enrile, may nag-iingay daw, kailang okay daw. Functioning daw ang gobyerno. Yes, siguro, yung iba't ibang departamento, functioning. Kailang, kumusta ang taong bayan? Yung Pulse Asia Survey, yung fourth quarter survey nila, ang pinakamalaking concern ng mamamayang Pilipino ay yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya negative 80% ang net satisfaction rating ng gobyernong ito when it comes to controlling inflation. Kaya mismo ito, pati artista nagre-reklamo na. So artista ito, may konting naipon, hirap na paano pa ang ordinaryong Pilipino. Tapos, yon pa, budget, nako, billion, 6.3 trillion pesos na budget. Anong ginawa nila sa budget? Sabi ng mga kritiko, the most corrupt budget sa history ng bansa. Kasi sabi ng mga obispo, pari na nagrally noong December 23, a very self-serving national budget. Na ang dalangin ng mga obispo sa rally nila noong December 23 na, Lord, sabi ni Bishop Gaang, huwag mo kaming pabayaan na maghirap sa kamay ng mga mapang-api na mga nanunungkulan. Deliver us from this evil. Deliver us from this darkness, sabi ni Bishop Gaang. Yung Bishop Cabillas ng Iglesia Pilipina Independente, sabi niya, sana magsisi na ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Kung hindi sila magsisi, sana parusahan mo na, dalhin mo na sila sa apoy na hindi namamatay. Grabe. So, yun na po. Ano na ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Yung budget natin, I don't know kung anong pipirmahan na daw ng Pangulo ang budget sa December 30. Ano nang mangyayari sa PhilHealth? Zero subsidy. So, kahit anong assurance ng Pangulo na huwag daw tayong mag-alala dahil kahit zero ang subsidy ng PhilHealth, paiigtingin pa daw niya o nila ang serbisyo ng PhilHealth. Mismo ang Malasakit Center na naisabatas na, inalisan na daw ng pundo. Center na lang, opisina na lang nandun. Pupunta ka, kailang hindi na kagaya noon na fill up ka lang ng form. Konting interview, yun na. Proseso na, makakatanggap ka na, wala ka nang alalahanin. Ngayon daw, inalisan nila ng pundo yung Malasakit Center. Nandyan pa yung center sa mga ospital.
Pwede ka pang magpunta, kailang hindi ka tulad noon. Magdadaan ka daw sa mga congressman. Bakit idaan pa sa mga congressman? Na it will take 2 to 3 days bago ka makakuha ng kailangan mo yung letter of guarantee letter ba yun para asikasuhin ka ng ospital. Bakit idaan pa sa congressman? Bakit hindi nila magaya ang Davao City na kung may nagkakasakit, yung kanilang lingap para sa mahirap, zero billing ang mga na-hospital sa Davao. Kahit hindi ka taga Davao, yun ang nababasa kong comments. Maswerte ang mga taga Davao. Kaya lang yung mga outside Davao, mapunta sa hospital, either private or public, basta lalapit ka sa lingap para sa mahirap, wala na daw kuskus balungos. Pakita lang ang ID mo. Mayroon pang nagkaroon ng bill na 1.5 million pesos. Operasyon ata sa utak o sa ulo. Libre lahat. Paglabas ng pasyente, may pabaon pang mga gamot. May na hospital, 300,000 pesos. Libre lahat. Ganun. Pinapatotohanan ng mga nagko-comments, talagang ganyan daw ang sitwasyon sa Davao. Kaya, ang dami nang gustong lumipat sa Davao. Doon na tumira. Sabi naman ng mga taga Davao, huwag naman maawa kayo sa amin. Guot na kami. Siksik na kami dito. Nahirapan na kami sa traffic sa dami ng tao na gustong tumira sa Davao. Okay? So, salamat Mr. John Arcilia sa inyong post. Sana mapakinggan ng gobyerno ang inyong hinaing. Maybe not so much for yourself dahil may kita ka naman. Sana magawan ng paraan. Sana ang budget na 6.3 trillion pesos gastusin nila sa pag-angat ng buhay ng ordinaryong mamamayan, hindi yung pag-angat ng kanilang ambisyon sa politika. Salamat sa mga kaparian, mga obispo na nagrally noong December 23 at nanalangin na sana ang Diyos makialam na, mag-intervene para matigil na ang hindi magandang nangyayari sa ating bansa.